So, ano ang problema dun sa part na yon? Diba sabi ko kanina, yung ating nervous system, meron siyang original pattern na we're supposed to create a heavenly physical realm. Pero dahil nga nagkaroon tayo ng attachment sa mga ginagawa natin, yung ating original patterns natabunan ng natabunan nung attachments natin sa ginagawa natin, imbis na na-activate natin yung higher energies natin, yung heart, yung throat, yung intuition, at saka yung mind. Dahil sa nagkaroon tayo ng passion for what we do, mas lalo tayong nabaon sa low vibrational consciousness natin. Kasi nasarapan tayong magpatamad-tamad, nasarapan tayo sa sex, nasarapan tayo sa kumain ng kumain, okay? Lalo tayong na-stuck in our lower level ng pag-iisip. Do you get it? Ang intention ng higher being, kaya tayo binigyan ng higher consciousness is para gamitin yung power ng heart, ng throat, ng third eye, and ng mind to create a heavenly physical realm. Kaso, sa pagbigay sa atin ng higher consciousness na yon, nag-develop tayo ng emotions, na naging feelings, na naging passion. Meaning, pag sinabing passion, matindi na yung pag-iisip natin dun sa mga nagiging experience natin. So, kung nasanay tayong gamitin yung lower energy natin or yung lower consciousness, tapos nadagdagan pa ng naramdaman natin yung epekto nung pag ginamit natin yung lower consciousness na yun, lalo tayong nabaon. Okay? So, mas lalo nating inisip yung nagugustuhan natin sa sex, yung nagugustuhan natin sa food, yung nagugustuhan natin sa hindi tayo ang mag-decide, patamad-tamad lang tayo. Nahirapan ang tao iangat yung energy niya at umabot sa mind na ang ginagamit na kasama ang heart, because yun yung power ng source natin, the mind and heart working together. And ang epekto nun sa nervous system natin, yung original patterns na gamit na yung higher consciousness para makagawa tayo ng magaganda, nagulo yung ating nervous system. Kumbaga can you imagine, parang kanta, na ang ganda ng kanta sa umpisa, anong song na yun, ang ganda. Tapos pinatungan lang natin ng pinatungan ng mga ibang kanta or iba noise. So, yung napakagandang kanta, yung napakagandang melody, nasira, nagulo. And what happens pagka magulo yung nervous system natin? Kasi siya yung nagpapakilo sa atin, di ba? Can you imagine? Siya yung nagpapa-function sa heart, nagpapa-function sa mind. So pagka magulo yung nervous system natin, can you imagine? Kaya nagkakasakit na tayo sa heart, ang isip natin gumugulo, nagkakaroon tayo ng depression, ng constant overthinking, yung mga anxiety, ganyan. Ang dami-dami ng patterns na nadidiscover natin ngayon na nagpapagulo ng isip natin. And nakakalungkot kasi people are not aware kung paano nangyari yon. Basta nararamdaman na lang nila yung bigat ng gulo-gulo ng isip. And a lot are wanting to give up on life, right? So, yan ang ginagawa natin ngayon dito. We're trying to create awareness na yung gulo ng buhay natin ay dahil sa gulo ng isip, dahil sa gulo ng pattern sa nervous system natin. And so, what are we gonna do about it? Okay? That's the big question. Paano ang patterns na na-encode na sa light natin, sa soul natin, paano pa siya mabubura? So, that's what we call healing our energy. Okay? And sabi ko dati, di ba, kailangan maintindihan natin na we are energy, kuryente. Kasi mahirap mag-heal ng sarili kung hindi natin maiintindihan na tayo ay energy or electricity, kuryente, force, okay? Why? Because
ang makakabura lang ng patterns na naka-encode sa nervous system natin or sa energy natin is a much stronger energy. And ano yung stronger energy na yun? Okay. I am a healer. Yes, I can heal others. We are all healers in fact. Kaya nga diba, magkaroon lang tayo ng sugat, nakikita natin, nag-heal siya on its own because we all have the capacity to heal. Ang kaibahan lang sa mga katulad namin na medyo mas mataas ang energy, mas mabilis kaming mag-heal. And we can share with others yung energy namin para ma-heal din sila. Okay? But, we have to understand that being in the physical, our energy is limited. Kasi meron akong mini-maintain na physical ko right? Itong body ko na to, kailangan ito ng energy ko. Kung ibibigay ko siya lagi, yung energy ko to heal others, if i-share ko lagi yung energy ko to heal others, ako ang madideplete. And you know that. I'm sure you've seen an example of this na yung mga healers, yung mga hilot, yung mga naggagamot, di ba? Sila mismo sakitin. Sila mismo nag-age na prematurely. Hindi bata ang itsura nila, hindi bata ang kilos nila. And makikita nyo, sila pa yung mas maikli rin yung buhay. Kasi nga, share sila ng share ng energy nila sa iba. Okay? So, while I really want to accommodate everybody and help everybody, talagang ang instruction sa akin ni Yeshua is to just teach others what I did and encourage others to do the same. And what did I do? Okay? Nung naintindihan ko kasi na energy ako, electricity ako, naintindihan ko na only a more powerful energy can override yung mga patterns na na-encode ko sa nervous system ko. That's also the time I understood what Yeshua said na, yoke with me. Yoke with me, be one with me. I will give you rest, for my burden is light. Okay? So, ang ibig sabihin ni Yeshua, wala siya sa physical. Okay? Wala siyang mga attachments. Okay? Free na free ang kanyang energy, ang kanyang electricity to share with others. Because He is there. He is directly there with our source. Hindi siya limited dahil wala na siya sa flesh. Okay? Kaya sabi niya, eat my flesh, drink my blood. He is the fountain of light. He is life. He is the water for a never-ending thirst. Siya lang ang makaka-quench nun. Okay? So, why is this video very important? Because I am introducing to you that our source of light, yung healing natin na gagamitin, will be from our source, but we will use the name and image of Yeshua to connect with our source. Kasi ganun yun di ba? You can connect with me, I can heal you, pero akong madideplete. Yung mga ibang tao na healers, yes, you can connect with them, you will feel better, you can get healed, pero sila ang nakulangan. Right? But when we connect with our source using the name of Yeshua, unlimited yung energy na pwede niyong makuha.